Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leomer Pabol at shoutout kay Henry Swan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wala pang isang sandali, nasa pwesto na ang lahat ng senior executives ng Pay family. Hindi naman itinago ni Paygo, kinuha niya ang sobra at inilagay sa mesa. Lahat, ano ang palagay mo sa bagay na ito? Nagkatinginan ang isang dosenang executive, sa katunayan, narinig nila ang anunsyo habang papunta dito. Master, I don't think we should rush to send troops in this matter. After all, yet Ian City is too far away from US. If any accident happens, we will be beyond our reach at wala na tayong magagawa. Kung napakaraming elite na nasawi, ang pamilya ng Pay ay talagang nasa malaking panganib. Sa makatuwid, inirerekomenda ko rin na huwag magpadala ng mga tropa. Maaari lang tayong manatili sa ating kasalukuyang kapangyarihan. Oo, pinagkatiwalaan tayo ni Han Sanchen na tumulong sa pagtatanggol sa kasalukuyang lungsod. Kung hindi tayo magpapadala ng tropa, wala talagang masasabi si Han Sanchen, tutal tinutulungan pa rin natin siyang ipagtanggol ang lungsod. Sa oras na iyon, kung walang magawa si Han Sanchen at babalik para magtaas ng tropa para mag-imbestiga, makakahanap tayo ng dahilan para bumalik. Sabihin mo lang na ang ating puwersa ay sinasalakay din ng kalaban at hindi talaga tayo makakapagpadala ng mga tropa para suportahan siya. It makes sense. This is a fact after all. Hindi kami natatakot na dumating si Han Sanchen para mag-imbestiga. Oo, ang aming pamilya ng Pay ay sinalakay mula sa hindi kilalang puwersa, malaki at maliit, anumang maliit na pag-atake ay matatawag na isang malaking pag-atake. I object, si Han Sanchen ay kakampi natin ngayon, kung siya ay magkakaroon ng kapangyarihan ngayon, at ang ating mga kaalyado ay hindi agad sumuporta sa kanya at palawakin ang sitwasyon ng digmaan, kung gayon ay wala. Oo, isa itong tipikal na kasama sa baboy, hindi kayang mawala ng pamilya natin ang taong ito. I also agree na this matter is related to the reputation of the Pay family, although totoo naman na hindi tayo magpapadala ng tropa, at madaling humanap ng reason. Ang Pay family ay papunahin ng mundo, the world is ignoranti, but not all fools. There are always people who can tell na sadyang tayo ay naghahanap ng dahilan para hindi pumunta. By then, we will be cooperate with the world will definitely be the species, pamilya Pay, at sino ang mag-iisip ng mataas sa ating pamilyang Pay. Tandang pananong, kapag nakatanggap ka ng kabaitan mula sa iba, dapat mong suklian ito ng isang bukal ng tubig. Bagamat ang aming Yungzo clan ay mamamatay tao, hindi pa rin namin maaaring mawala ang aming mga pangunahing prinsipyo. Kabilang sa 12 ng mga senior executive, may sumuporta sa pagpapadala ng tropa at may hindi sumuporta sa pagpapadala ng tropa, bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan at opinyon, biglang naging undecided si Paygo. Bagamat ang sitwasyong ito ay inaasahan niya, gusto lang niyang may magbigay ng dahilan na hindi niya maaaring tanggihan sa pulong na ito. Ngayon, tila hindi, sa sandaling ito, tumayo ang isang senior executive, pagkatapos tingnan ang lahat, tumingin siya kay Paygo at sinabi, Master, sa tingin ko kailangan na nating magpadala ng mga tropa sa pagkakataong ito. Napasimangot si Paygo, bakit kailangan mong lumabas? Ang dahilan ay napakasimple, para sa Han Sanchen, at higit pa para sa pamilya Pay. Oh, paano mo nasabi ito? I would like to ask the head of the family, kahit na totoong false letter ang sulat ni Han Sanchen, ang layunin ay para dayin ang ating pamilya Pay, hindi ba talaga tayo malinlang at hindi magpadala ng tropa? Kung gayon, itatanong ko sana, ano ang dapat na kinabukasan ng pamilya Pay? Natapos magsalita ang lalaki at nakangiting tumingin sa lahat, huwag kalimutan ang isang bagay,
ang dalawang magiging kahalili ng pamilya Pei ay parehong susunod kay Han Sanchen. Hindi ba natin ililigtas ang ating mga tao? Siyempre pwede tayong magsiksikan dito, which is the best for our Pei family at the moment, but what about the future of the Pei family? Kasama ang dalawang anak na patay at ang Han Sanchen ay nahulog din, ang pamilya ng Pei ay makakahawak sa 3/4 ng 1 ektaryang lupa. Perhaps, but I believe that it must be just hanging on for a while. What will eventually usher in is a concentrated attack from the enemy, leading to destruction. What do you think, everyone? Sa isang pangungusap, agad na tumahimik ang lahat ng naruroon. Kailangan kong aminin na ang pangungusap na ito ay umaantig sa puso ng halos lahat. Oo, sa kasalukuyang pananaw, mahirap talagang tukuyin ang sitwasyon, at lahat ay may kanya-kanyang dahilan. May mga dahilan para hindi magpadala ng mga tropa, at may mga dahilan para magpadala ng mga tropa. Lahat ng tao sa magkabilang panig ay may kani-kanyang dahilan, ngunit wala sa kanila ang uri ng ganap na dahilan na napakamatibay. Kaya nahirapan si Peigo na magdesisyon sandali. Gayunpaman, ang sinabi ng taong ito ay ganap na naiiba. Karaniwang ibinigay niya kay Peigo ang pinakadakilang determinasyon sa isang paraan. Dahil hindi lang ang kasalukuyan ang iniisip niya, kundi ang kinabukasan. Ang dalawang binata ng pamilya Pei ay ang kinabukasan ng pamilya Pei, ngunit ngayon, lahat sila ay nasa kamay ng Han Sanchen. Kung mamatay silang dalawa sa labas, malaki talaga ang pagkawala sa pamilya ng Pei. Sa makatuwid, ito talaga ang kailangang alalahanin ng pamilya Pei. I think it makes sense, kung iligtas man ang dalawa nating anak o ang pagtugon sa imbitasyon ni Han Sanchen, sa tingin ko kailangan nating magpadala ng tropa. Ano sa tingin mo? Tanong ni Peigo. Naniniwala ang aking mga nasasakupan na sapat na ang mga kadahilan ng ito para magpadala kami ng mga tropa sa Yetian City. Oo, kahit 10,000 hakbang paatras tayo at malapit na talaga tayong itulak sa gilid ng kalaban, masasabi natin na handa tayong iligtas ang sarili nating mga tao. Ang dahilan na ito ay maaaring ituring na isang malaking hakbang pababa para sa mga ayaw magpadala ng mga tropa. Pagkatapos ng lahat, kahit na sa isang malaking pagkatalo, kapag ang kaaway ay kinubkob ang pamilya Pei, maaari nilang gamitin ang dahilan na ito bilang isang dahilan, siguro, maaari silang magmakaawa sa kaaway na ilaan ang bahagi ng pamilya ng Pei nang hindi nabubura ang mga ugat. Ang iba't ibang kasalanan ay likas na humahantong sa iba't ibang kaparusahan. Ang paggawa nito ay maituturing na isang maliit na pagpipilian. Iniisip ito, lahat, tumingin sa akin at tumingin ako sa iyo. Dahil nagsalita na ang padre de pamilya, wala kaming dahilan para tumutol, at sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Ang gayong mga pangungusap ay malinaw na naglalagay din ng isang sombrero sa Peigo. Walang posibilidad na sumalungat sila, at kahit ang pagsalungat ay hindi magdadala ng anumang kahulugan. Sa makatuwid, ang pagpili nito sa oras na ito ay maaari talagang ituring bilang isang uri ng pagsasama-sama ng mukha ni Peigo. Okay, dahil lahat ng tao ay pumayag na magpadala ng tropa, magpadala tayo ng tropa, tara na. Umiiral. Agad na pakilyusan ang hukbo ng kampong konsentrasyon at magpadala ng 300,000 tropa upang suportahan ang Yetian City. 300,000. Nang marinig ito, hindi maiwasang mabigla ang mga nasasakupan. Bagamat lahat sila ay sumang-ayon na magpadala ng mga tropa sa Yetian City, hindi ito nangangahulugan na handa silang magpadala ng napakaraming tropa. Na may 300,000 tropa, halos masasabing hindi bababa sa 1/4 ng tropa ng pamilya Pei ang nakilos. Oo, ang pamilya Pei ay may maraming tao, ngunit ang teritoryo ng pamilya ng Pei ay napakalawak din. Ang grupong ito ng mga tao, ang grupong iyon ng mga tao, at ang malawak na teritoryo ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga sundalo at kabayo na magbabantay. Sa katunayan, kung ang pamilya Pei ay nagpadala ng 300,000, ito ay karaniwang magpahina ng hindi bababa sa kalahati ng depensa ng pamilya Pei. Master, masyado bang marami ang 300,000 kabayo? May nagtanong. Oo, Patriarch, hindi sinabi ni Han Sanchen sa sulat na gusto niya ng maraming tao. Maaari kaming magbayad ng 100,000 o higit sa 10 o 200,000 ayon sa kanyang kahilingan, na halos sapat na. Bagamat ang hukbo ng kampo ng konsentrasyon ay walang tiyak na posisyon sa pagtatanggol,
Ito ang palaging pangunahing puwersa ng ating sentral na patrol, halos 300,000 tao ang halos ganap na nagpakilos sa hukbo ng kampo ng konsentrasyon. Sa oras na iyon, ang ating teritoryo ay katumbas ng mapupuksa sa isang iglap, patrol force. Nag-aalala ako na kung gusto tayo ng kalaban na pasukin sa panahong ito, mahihirapan tayong ipagtanggol ang ating sarili. Ang pamilya Pei ay may napakalaking teritoryo, na may malaking pakinabang, ngunit mayroon din itong malalaking problema. Kung walang mga patrol, mahirap para sa pamilya Pei na ipagtanggol laban sa mga kaaway sa napakalaking teritoryo. Kahit na hindi makalusot ang kalaban sa malaking bilang ng mga tropa, wala siyang mahanap na mga especially iya o katulad nito. Kung ang mga orihinal na rebeldeng miyembro ng partido ay magpapasiklab ng napakalaking apoy, ang sariling panloob na alitan ng pamilya ng Pei ay muling mag-aapoy. Para sa pamilya Pei, ayaw nilang magkagulo pa sa ganitong sitwasyon. 300,000 troops. I also know that there are many people and it will have a huge impact on our internal security, but, do you know why I still send so many troops? Master, ginagawa mo ba ito para magkaroon ng malaking impresyon? Tanong ng taong gumawa ng ideya kanina. Kailangan kong sabihin na ang taong ito ay isinasaalang-alang ang isyo na medyo maislan. Ang Peigo ay may ganitong pagsasaalang-alang. Either we don't go. Since we go, natural na dapat magpakitang gilas at mag-splash. Kung 10,000 tao ang lalabas pa rin sila. Ituturing tayo ng kalaban bilang mga kasabwat ni Han Sanchen, ang epekto ng paghihiganti ay talagang hindi naiiba sa kung 100,000 tao ang lumabas. So, since that's the case, I might as well send more troops, at least, para kay Han Sanchen, I can give him face, this will make our connection with each other, and our relationship and cooperation will also be better, mas malapit. Kasabay nito, ang hukbo ng aming pamilya ng Pei ang lalabas, sa kakaunting tao, natural na madali itong matatalo, hindi ba't iyon ang pagkawala ng mukha ng pamilya Pei natin? Nakapagpadala na rin kami ng libu-libong tropa, what I want to do is, no matter what, we must build up the momentum and reputation of our Pei family. An army of 300,000 people can be squandered as much as you like. Even if they fight to the end and everyone die, at least the Pei family will be restored. Alam din ng mga tao sa labas na kapag nagsanib puwersa sa pamilya, imbes na magbenta ng effort para sa pamilya, imbes na ibenta ng mga Pei ang momentum, isang oras, tuldok. Lumabas para magbigay ng tulong, sa katunayan, ang kinakatawan nila ay ang dugo ng aking tribong Yongzhou, at kinakatawan nila ang dignidad at karangalan ng aking pamilyang Pei. Kaya, kahit na ano, dapat nilang gawin ang pinakamahalagang bagay para sa akin, ang mga tao ay maaaring mamatay, ngunit ang kanilang galit ay hindi maaaring talunin, maaari silang matalo sa mga laban, ngunit hindi dapat mawala ang kanilang momentum. Kahit na nakatagpo sila ng isang matinding labanan, kailangan pa rin nilang gamitin ang kanilang mga numero at katawan upang labanan ang pag-atake ng kalaban. Kung sino man ang gustong umatras, sabihin sa kanila na hindi sila kailanman magiging miyembro ng aking pamilya ng Pei, lalo na ang aking angkan. Oo, ang isang pamilyang may dugo minsan ay may iba't ibang pakinabang. Sa katunayan, ang buhay ng isang tao ay mas mababa kaysa sa kanyang identidad. Maraming beses, napakahiyang bagay na para sa isang tao ang maalis sa family tree, kung ito ay isang mas malaking pamilya na may mas malakas na dugo, ito ay natural na mas kahihiyan. Sa lahat ng executive na naruroon, kahit na dumating ang kalaban, may ilan sa kanila na handang sumuko, ngunit kung hihilingin sa kanila na magdagdag ng isang taksil sa pagsuko, o mapatalsik sa pamilya, kung gayon ay hindi sila papayag. Ito ay talagang apostasya at pagkawala ng tunay na kalikasan ng isang tao. Ang pinakamasamang matatanggap nila ay ang pabagsakin ang Peigo at pagkatapos ay pangunahan ang ilang mga katribo na iyuko ang kanilang mga ulo sa harap ng kalaban, para lamang mabuhay. Kung hihilingin sa kanila na sirain ang kanilang angkan o ihiwalay sila sa angkan, hindi nila ito magagawa. Bilang karagdagan, magpadala ng ilang banda at mananampalataya na sumunod sa hukbo upang umatake. Ayon sa sulat ni Han Sanchen, ipaalam sa akin kung gaano kalaki ang momentum sa daan. Gusto kong malaman ng maraming tao sa mundo. Iyon ay nangangahulugang ang aking pamilya ng Pei ay nagpadala ng mga tropa,
at sila ay nagpadala ng mabibigat na hukbo. Oo, as for the candidate to lead the army, everyone, who is willing to fight. Si Peigo ay tumingin sa paligid at nakaramdam ng sobrang kahihiyan saglit. Natahimik ang lahat sa oras na ito. Alam ng lahat na kapag pinamunuan natin ang hukbo sa pagkakataong ito, marami tayong haharapin na problema. Hindi lamang magiging lubhang mahirap ang paglalakbay, ngunit ang pinakamahalaga, magiging lubhang mapanganib din ito sa pagpunta doon, at ang pinakamahirap na bagay ay maaaring ang iba't ibang panganib at kahirapan na nararanasan pagkatapos makarating sa Yetian City. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalaban na kakaharapin ni Han Sanchen sa lugar na iyon ay lubhang kakilakilabot, natural, ang mga paghihirap na kanilang kinakaharap ay maaari ding maging malaki. Bukod pa rito, nang umalis ang koponan, halos tinukoy ng mga salita ni Peigo ang 300,000 tropa na ito bilang mga patay na sundalo. Siyempre, malamang na patay na sundalo rin ang nangunguna. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!